Mga kababayan, ngayong araw po ng Lunes, January 5, 2026, meron pa rin po tayong nakikita na banta ng sama ng panahon or posibleng unang bagyo ngayong 2026 na nakikita po sa second week ng January, diyan po malapit sa area po ng Palawan or sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Aalamin din po natin ang iba't ibang weather system na nakakaapekto po sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Meron din po tayong nakataas na heavy rainfall warning sa ilang bahagi po ng ating bansa dahil po sa dulot ng shearline, easterlies at northeast monsoon. Lahat po yan ay aalamin natin, pero bago yan, hihiling lamang po ko ng pabor na i-like at isubscribe po ninyo ang ating YouTube channel para sa next update ay mabilis po kayong mano-notify. Maraming salamat po. So unahin na po muna natin yung tinatawag natin na Tropical Cyclone Threat Potential. Sa ngayon po kasi ay hindi po nagbabago or consistent pa rin po yung nakikita sa update na sa second week po ng January ay may posibleng banta po ng sama ng panahon na mabubuo. So sinasabi natin etong sama ng panahon na ito ay sa pagitan po ng January 9 hanggang January 15. Diyan po yan banda sa may kanlurang bahagi ng ating bansa or malapit po sa area ng Palawan. Bagamat nakikita sa forecast or sa ating tropical cyclone threat potential na ito po ay nasa low chance na kategorya na maging isang ganap na bagyo o tropical depression, itinuturing pa rin itong banta na posibleng maging unang bagyo ngayong January 2026. Ngayon marami nagtatanong sa atin na ito daw ba ay magiging malakas or magiging typhoon o super typhoon. Well mga kaibigan, tinignan natin yan sa ating advanced weather system and forecast natin mga kaibigan. Hindi po yan nakikita na magiging malakas. Bagamat low chance na category, kung maging bagyo ito, ay nasa kategorya lamang ito ng pagiging mahina o yung tinatawag na tropical depression. So hindi natin ito dapat isipin na nakakatakot bagos may mga tsansa at nakikita din natin na may tsansa itong malusaw, no? Bago po siya makapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Well, babalikan natin yan. Ngayon po ay aalamin muna natin ang iba't ibang weather system na nakakaapekto po sa malaking bahagi ng ating bansa. So sa atin pong tinatawag na live weather system o radar, ipapakita ko sa inyo mabuti na ngayon po, kung makikita po ninyo wala tayong anumang bagyo o low pressure area na minomonitor sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung mapapansin nyo, may mga high pressure ng hangin or may iba't ibang hangin na nakakaapekto na siyang dahilan kung bakit po may mga pag-uulan sa ating bansa. Yung iba kasi nagtataka, yung mga kababayan natin, lagi nagtatanong sa akin, wala naman daw ang bagyo pero bakit sa mga lugar nila ay nakakaranas po ng mga pag-uulan at meron ding heavy rainfall warning sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. So ako po muli si Kuya Francis, ang inyong weather forecaster ngayong araw po ng Lunes. Maraming salamat po sa paghihintay sa ating update. Diyan lang po kayo mga senior natin, mga lolo at lola natin, yung mga nasa trabaho, mag-ingat po kayo diyan, at yung mga anak po natin, yung mga papasok sa school, mag-ingat po kayo diyan. Magdala pa rin ng payong jacket at kapote. So dito po tayo sa tinatawag po natin na forecast weather condition. Ito po, explain ko mabuti yung iba't ibang weather system na patuloy na nakakaapekto kung bakit may mga pag-uulan. Mas maganda kasi naklaro sa atin yung dahilan kung bakit merong mga ulan na nararanasan. Sa tinatawag natin na forecast weather condition, etong mga area po na ito na babanggitin ko ay apektado po ng shearline, Sa area po ng Visayas, Camarines Sur, sa may Catanduanes, Albay, kasama po ang Sorsogon, Masbate at Romblon ay patuloy po makakaranas yung mga lugar na yan ng cloudy skies with scattered rains and isolated thunderstorms dahil po sa shearline. Kung nakikita nyo po itong sirkulasyon ng hangin na yan, yung umiihip na hangin na yan, dyan po sa may bandang Eastern Visayas at yung kulay asul na may konting kulay pula-pula na yan, yan po yung tinatawag natin na shearline. So ang shearline is yung salubungan po ng malamig na hangin, which is ito nga pong amihan o northeast monsoon at etong easterlies. Sa ngayon kasi nakikita natin nagiging consistent po ang easterlies kahit medyo humihina siya, na siya naman nagiging apekto o nakakaapekto para po mabuo ito pong shearline. Sa mga lugar tulad po ng Visayas, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate at Romblon ay mag-ingat pa rin po
sa posibleng impact ng mga pag-ulan, possible na pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Tinitingnan nating mabuti at kung makikita nyo sa ating pinakamapa, kahit walang bagyo, may malakas naman ang pressure ng hangin o sirkulasyon ng hangin na siya nagpapaulan at nagbibigay ng masamang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. At eto, bukod po dyan sa shoreline, sa area po ng Caraga, Palawan, eto po, dito po sa may bandang Palawan, sa may Camiguin, sa may Misamis Occidental, Misamis Oriental at Zamboanga del Norte. Ang weather condition naman po sa mga lugar na binanggit ko na yan, patuloy po ang cloudy skies sa mga lugar na yan with scattered rains and thunderstorms at lalong-lalo na po yan bandang hapon at sa gabi. So dahil naman yan dito po sa easterlies o yung maalinsangan or mainit na hangin na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko. Yan po yung epekto ng easterlies kung makikita nyo, hindi naman siya ganong kalakasan pero dahil sinasabayan siya ng high pressure ng hangin na nanggagaling sa taas, nagkakaroon ng double effect eto nga pong easterlies. Kaya hanggang ngayon nananatili pa rin ang shoreline. So may mga tsansa pa rin ng impact nito ay pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area kung sakali pong magkaroon ng moderate to heavy rains anumang oras. Kaya mas maganda na lagi po tayong naka-alerto at naka-monitor sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po sa pagtitiwala ninyo at pananatili sa ating channel. Samantalang dito naman po sa area ng Cagayan, sa may Isabela, sa may Quezon, sa may Laguna, Batangas, Marinduque, Oriental Mindoro, Camarines Norte, ang weather condition naman po sa mga lugar na yan ay patuloy pong apektado ng cloudy skies with light rains dahil po sa northeast monsoon or etong hanging amihan. Ang amihan naman kasi o tinatawag natin ng northeast monsoon, mahina lang naman yung hangin na kaya niyang maidulot. Madalas puro mga hamog or pag-uulan lamang na mahihina. Pero dahil ang amihan ay sinasabayan po ngayon ng iba't ibang weather system tulad po ng easterlies, meron din tayong shoreline, nagkakaroon pa rin yan ng double effect kasama yung high pressure ng hangin. Kaya nitong mga nakarang mga araw, nakaranas tayo ng malalakas na hangin na ikala natin parang bagyo yung epekto. Pero yun po ay dulot ng high pressure ng hangin na nanggagaling sa may hilaga, lalo na ng mga nakarang mga araw. So ang tsansa pa rin ay pagbabaha sa mababang lugar at landslide sa mga landslide prone area kapag etong northeast monsoon or hanging amihan na nakaapekto sa Cagayan, Isabela, Quezon, Laguna, Batangas, Marinduque, Oriental Mindoro at Camarines Norte ay nagbigay ng malakas pag-ulan, may mga tsansa pa rin. So mag-ingat pa rin po tayo. Samantalang sa area po ng Cordillera Administrative Region, the rest po ng Cagayan Valley ay patuloy din makakaapekto ng maulap na kalangitan with light rains or mahinang pag-uulan dahil po sa amihan o northeast monsoon. Ngayon kasi, ang pangunahing weather system pa rin na nakakaapekto sa atin ay ito pong northeast monsoon or hanging amihan. Kung nakikita nyo yung amihan, hindi naman talaga malakas ang hangin na yan. Pero dahil sa iba't ibang weather system at sa high pressure ng hangin, lumalakas. In-explain ko po yan sa inyong mabuti para po klaro din sa atin. Kaya ngayon mas malamig din na panahon ang ating nararanasan. Minsan kahit malamig na, minsan nagbabago yung klima. Dahil naman po yun dito sa easterlies. Kasi ang easterlies maalinsangan at mahinit na hangin yan, kinokontra niya minsan ang epekto po ng northeast monsoon. Pero asahan natin sa mga susunod na week, lalo na po sa February at sa March, mas malamig po na hangin ang ating mararanasan dahil mas mababawasan o malilimitahan na magkaroon tayo ng weather system na easterlies o malinsangan po na hangin. Samantalang dito naman po sa may Metro Manila at nalalabing bahagi po ng Luzon ay patuloy din pong makakaranas ng maulap na kalangitan with isolated light rains dahil po sa amihan o northeast monsoon. Ang northeast monsoon kasi ngayon mga kaibigan ko talagang January hanggang sa March yung pinakabugso o pinaka-impact niya na mararanasan natin. Pero lagi ko sinasabi, nakakaapekto din ang iba't ibang weather system para merong mabuo po ng mga kumpol ng kaulapan, cloud cluster, low pressure area or mga mahihina pong bagyo. Ang nalalabing bahagi naman po ng Mindanao, bago ko makalimutan, ay patuloy po makakaranas din ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms
dahil po sa easterlies. Ang lawak po ng apektadong lugar ng easterlies sa ngayon at hanggat hindi nawawala ang easterlies, makakaranas po tayo ng mga pag-uulan. Bakit? Kasi dahil sa easterlies, nabubuo po ang shear line. Dahil din sa easterlies, nalilimitahan ang epekto po ng northeast monsoon or hanging amihan na imbis na mas malamig, kinokontra ng malinsangang hangin po ng easterlies. Ngayon, tulad na aking sinabi, sa second week po ng January, simula January 9 hanggang sa January 15, no, ay may chance ang mabuo na low pressure area. Ito, inuulit ko po sa inyo. Ito banta pa lamang po ng sama ng panahon. Kaya nga po sa thumbnail natin, unang typhoon threat, no? Banta ng bagyo. Nakikita natin dito sa may bandang kanlurang bahagi natin bansa, dito po sa may bandang Palawan area, no, ay meron tayong nakikitang sama ng panahon. Bagamat ito ay nasa low chance na kategorya na maging isang ganap na tropical depression or mahinang bagyo, pero dahil po, take note, no, meron tayong iba't ibang weather system, posible na yun ang magbigay ng malakas o matinding epekto. Kasi kahit mahina po ang low pressure area, nagkakaroon tayo ng tinatawag po na rapid intensification o yung biglaang paglakas po ng isang sama ng panahon dahil sa iba't ibang weather system. Nagkakaroon niya ng connection at mas napapalakas yung mahihinang sirkulasyon po ng hangin. Pero kapag wala naman po, nawala na ang easterlies, nawala na ang shear line at nabuo yung sama ng panahon o LPA dito sa may bandang Palawan area, hindi ito makaka-penetrate or lalakas sa tinatawag natin na typhoon o super typhoon category. Para po sa mga hindi nakakaalam, ang magiging unang pangalan po ng bagyo ngayong 2026, no, take note, unang bagyo, tatawagin po ang bagyong Ada. At wala tayong makikitang impormasyon sa ngayon kung ang bagyong Ada na ito, yung unang bagyo ngayon 2026 ay magiging malakas hanggat hindi pa lumalabas yung kanyang area of probability. Pero mas mataas din yung chance ngayon na hindi pa yan mabuo. Ngayon nga pong second week po ng January. Tulad na aking sinasabi, kapag yan malakas o mabilis mabuo, makikita agad natin yan sa ating advanced weather system na ginagamit at doon sa tinatawag po natin na tropical cyclone threat potential. Kaya naman po ngayong umaga po ng Lunes hanggang sa hapon, may mga tsansa po ng mga pag-uulan, no? Sa ilang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi po dahil sa bagyo, hindi dahil sa low pressure area, bagkus dahil sa tatlong weather system. Uulitin ko ha, ito pong shear line, ito pong northeast monsoon at etong easterlies. Yan naman pong tatlong weather system na yan, katumbas na yan ng tinatawag po natin na tropical depression or mahinang bagyo kapag nagbigay ng mga pag-uulan. Nagiging consistent yung mga pag-uulan nila kapag lumalakas po ang epekto ng easterlies. Bagamat sa ngayon, mas nakakaapekto at mas malakas ang impact na meron sa northeast monsoon or hanging amihan, kaya hindi tayo masyadong nakakaranas pa ng mga pag-ulan. Ang ipanalangin po natin na ang easterlies ay mawala at hindi magkaroon ng malakas na impact. Kasi kapag lumakas ang easterlies, tuloy-tuloy yan. Shear line lalakas din po ang northeast monsoon at magkakaroon ng iba't ibang high pressure ng hangin na manggagaling po sa taas na siyang makakaapekto sa malaking bahagi po ng ating bansa. Ito po, lagi kong sinasabi, may bagyo man or wala, kinakailangan pa rin po natin maging updated sa lagay ng ating panahon. Kasi yung ibang mga kababayan po natin lagi po nagpi-PM sa akin at nagsasabi na, Kuya Francis, uulan ba sa lugar namin sa ganitong petsa o sa ganitong araw? At kaya nga po meron tayong tinatawag na daily update. At ito po mga daily update natin is kinokompleto ko para po sa mga kababayan natin na lagi po nag-aabang ng mga update sa kanilang mga lugar. Uulitin ko, no, bago natin alamin pa yung ibang mga paalala ko sa inyo, meron din tayong heavy rainfall warning dahil po sa shear line. Pag sinabi nating heavy rainfall warning, ito po yung banta ng mga pag-uulan sa mga lugar na apektado ng shear line. So isa-isahin po natin. So heavy rainfall warning dahil po sa shear line. Ngayong hapon po mga kaibigan, meron tayong ine-expect na 50 to 100 millimeters na dami ng pag-uulan dyan po sa may Albay, sa may Sorsogon, Masbate, Eastern Samar, Northern Samar, kasama po dyan ang Samar, Biliran, Leyte at Southern Leyte. So meron din tayong inaasahan ngayong hapon ng Lunes hanggang sa Martes ng hapon
na 50 to 100 millimeters sa dami ng pag-uulan sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay at sa may Sorsogon. Doon nakikita naman natin pag sinabi nating 50 to 100 millimeters sa dami ng pag-uulan, hindi naman yan sobrang malakas talaga. Hindi naman yan isang bugsuan lamang. Madalas yan isang buong maghapon hanggang sa ma-reach na po yung 50 to 100 millimeters sa dami ng pag-uulan. Pero kung tatanungin nyo po sa akin kung sapat na ba yan para magpabaha, yes, may mga senaryo tayong nakikita na yan ay sumasapat para magpabaha po sa mga lugar po na bahain, lalo na sa mga lugar na madaming mga basura at wala pong maayos na drainage. Yung pangalawang paalala ko, eto no, sinabi ko nga may mga chansang makaranas ng mga pag-uulan, yung merong apektado ng heavy rainfall warning, pagbabaha, possible din. So pangalawang paalala ko, kailangan po natin linisin ang ating kapaligiran, no? Yung tapat natin sa kanan, sa kaliwa, kung may mga plastic, mga basura, linisin po natin dahil napakalaki pong importante o napakalaking bagay na malinis ang ating kapaligiran. Kapag dumaloy pong malalakas na pag-uulan, hindi po tayo magkakaroon ng biglaang pagbabaha. Yung iba kasi nagtataka, no? Sinasabi nila, bakit daw ganoon? Umulan lamang ng sabihin natin isang oras na tuloy-tuloy, bumabaha agad sa mga lugar nila. Pero nung chinek nila yung mga kanal, ang daming plastic, mga basura na nakakalat, kaya hindi po makadalo yung tubig, no, doon sa kanal, no, para mawala o humupa. Pero nung nalinis yung mga basura, lalo na po dito sa may Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon, talagang bahain din yung mga area na yan, lalo na yung mga mababang lugar at marami po mga basurang nagkalat. Yung pangatlong paalala ko po, lagi ko pong sinasabi mga kaibigan, na i-safety natin ang ating mga importanteng gamit. Hindi kapag walang bagyo, hindi kapag walang sama ng panahon. Bagos araw-araw, dapat yan po ay naka-safety, mga dokumento, mga papeles, kasi hindi lang naman kasi mga bagyo, no, or low pressure area ang nagpapaulan. May iba't ibang weather system. Ngayon nga po, pasalamat po tayo dahil wala tayong namamonitor na mga localized thunderstorms. Kung makikita nyo po, kahit meron tayong easterlies o yung maalinsangang hangin na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko, ay wala tayong banta ng mga local thunderstorms. Ang mga local thunderstorms madalas tuwing hapon po yan sa gabi. Pag naobserbahan po ninyo na maalinsangan at mainit sa umaga pa lamang hanggang sa tanghali, may mga tsansa na sa hapon ay umuulan dulot po ng mga local thunderstorms. So hindi pa rin tayo ligtas sa ganong senaryo. So yung isang paalala ko, like ko sinasabi na kailangan ngayon po ay pagtibayin na natin ang ating mga kabahayan, no? Yung iba ay naayos na nila yung mga kanal nila, no? Dito po sa area ng Metro Manila, ilang bahagi po ng Eastern Visayas, meron po mga lugar diyan, yung mga drainage na barado, inaayos na po. Paghahanda po yan para sa nalalapit po na posibleng magiging pag-uulan o nalalapit po na bagyong posibleng mabuo na magpapaulan sa ating bansa. Bagamat ngayon po, hindi pa naman talaga o nasa amihan season pa tayo o sa northeast monsoon na amihan pa tayo na mga panahon, no? Hindi pa tayo makakaranas talaga ng sobrang maiinit po na panahon. Pero may mga tsansa pa rin ng mga pag-uulan dulot po ng iba't ibang weather system. Yung isang paalala ko pa, lagi ko sinasabi na kailangan natin mag-imbak, mag-stock ng pagkain na sasapat po sa ilang araw. Bakit? Kaya yung mga nakatira po malapit po sa mga paanan ng bundok, malapit po sa mga ilog, kinakailangan may mga stock ng pagkain o kung kinakailangan at hindi na safe yung lugar po ninyo, pwede tayong mag-evacuate at lumapit po sa LGU. At eto, sasabihin ko din po sa inyo mga kaibigan ko, sa ngayon po ay wala naman tayong nakataas pa na gale warning sa iba't ibang bahagi ng ating bansa dito sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pero magdedepende pa rin tayo sa lagay ng panahon. Kahit walang gale warning na nakataas, may mga tsansa, may mga senaryo pa rin na biglang umuulan ng malalakas. So pagkaganoon, wag po munang pumalaot. Pero ang napaka-importante kong sinasabi sa inyo at lagi kong pinapaalala na kinakailangan magdala kayo ng payong, jacket, kapote. Panlaban po yan sa mga biglaang bugso po ng mga pag-uulan, no? Lalo na sa hapon at sa gabi. Dahil ngayon, simula na naman po ng klase, marami na naman po sa mga kananayan natin at marami din sa mga kababayan natin ang nag-aasikaso na at medyo busy na rin po talaga. Kaya naman po mga kaibigan, ipapaalala kong mabuti sa inyo, kinakailangan po kahit walang bagyo, walang low pressure area,
pero may iba't ibang weather system na nakakaapekto, parang ituring natin yung araw po na ito na parang naghahanda pa rin tayo sa mga dulot po ng mga pag-uulan. Mga kaibigan ko, sa ngayon yan lang po muna ang short update natin sa lagay ng ating panahon at makikiusap po muna ako ng like at subscribe and pa-share na rin po ng ating update. At sa susunod na update natin ay imo-monitor natin yung sama ng panahon dito nga po sa bandang Palawan area sa second week ng January kung ito yung magiging banta ba ng malakas na bagyo o hindi. So balikan nyo ako mga kaibigan. So dyan lamang po kayo and maraming salamat po sa pakikinig. Kamusta po sa bawat isa? Happy New Year. Yan lamang po sa ngayon. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.